Panginoon, na wala akong sapat na kakayanan, Panginoon, na magsalita at maghayag ng iyong mga salita. But Lord God, nananampalataya ako sa iyo at humihingi po ako sa iyo ng kaunawaan, Panginoon. Ituro mo po sa akin, Panginoon, ang mga salita mo at na mai-deliver ko po ng ayos, Panginoon, at maging kalakasan, Panginoon, ng bawat isa po sa gabing ito, Panginoon, at maisabuhay po namin, Lord God, ang salita mo sa gabing ito, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magpaunawa sa akin, sa amin, kung paano po namin mauunawa na salita mo, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at sa bawat isa po na makakasama po namin sa gabing ito, Panginoon. Salamat po muli sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na ibinibigay mo po sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa isang maghapon na lumipas na ibinigay mo po sa amin, Panginoon, yung kapayapaan at kaligtasan, Panginoon, at yung pag-ibig na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, at ganun din po, Panginoon, sa mga hindi pa namin nakakasama, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang mag-guide sa kanila, Panginoon, na makauwi sa kanilang tahanan ng ligtas at payapang, Panginoon. Salamat po sa aming mahal na pastora na lagi nandyan, Panginoon, na lagi nag-guide sa amin, Panginoon, na nagtuturo, Panginoon, sa amin, sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa buhay niya, sa bawat buhay po ng bawat isa, Panginoon. Muli, Panginoon, ibinabalik ko po sa iyo mataas na papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So, sa gabi po na ito, talaga hinahanap ko po si Pablo. Kung ano po yung istorya talaga ni Pablo. Pero hindi po doon iikot yung aking sa devotion. But sa tanong ko nga po dito, ano po ba si Paul? Ano yung naging karakter ni Paul? Si Paul po ba ay, correct nyo po ako kung ako po ay mali. Dahil maganda po yung, ako po yung nagpapakorek pag ako po ay mali kasi mahirap po magpatuloy sa pagsasalita na hindi po tama sapagkat marami po nakikinig at gustong malaman yung tunay. So ang pagkaintindi ko lang po, konti lang po yung kay Pablo, siya po ay nakulong, siya po ay nabulag, ba't pinagaling siya ng Panginoon? At hindi ko alam kung nagpakita siya o pinuntahan siya ng Panginoon sa Damascus at buhat noon ay ibinigyan ng Panginoon ng kapamahalaan para ibigay yung salita niya sa bawat tao. So, yung po yung pagkaano ko kay Paul. But ang ano ko po dito ay nasa Philippians 3:14. Ang aking pong devotion ay nasa Philippians 3:14. At ito po nga yung nakulong doon si Paul. So, sabi po dito, iatataas ko na lang po sa 13. Sabi po dito sa 13, mga kapatid, hindi ko pa inaring inabot datapat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sa 14, ito po yung sa akin, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. So ito po yung isang sinulat ni Pablo nung siya po ay nasa jail. Ito po yung unang sinulat ni Pablo. But sabi nga po, kahit nga po siya ay nasa kulungan, but nandun po rin po yung pagsusumikap niya bilang apostol ng ating Panginoon, natuparin yung pagkatawag sa kanya dahil hindi po napakadali yung pinagdaanan ni Pablo sapagkat siya binatikos ng mga tao sapagkat dati siyang masama, dati siyang pero nung makilala niyo yung Panginoon, binago siya ng Panginoon at hindi po makapaniwala yung mga tao na ganon si Pablo na naghahayag ng salita ng Panginoon. At yung pagkatawag nga po sa kanya ay hindi po ito napahadlang dahil isa lang po ang kanyang mithiin. At yun nga po yung nando sa 14 na sa Filipos 3:14. At hindi po yung naging hadlang na kahit siya nasa kulungan, hindi yung naging hadlang, kundi yung mithiin ang marating niya ang hangganan ng gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Panginoon. So sabi ka po, bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon. But kailangan ay
alamin natin kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Ang masakit nga po daw, Pastora, kung hindi natin alam kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Kasi sabi nga po, bawat isa, bawat Kristiyano, ano man ang ginagawa mo sa simbahan, doon ka tinawag, so doon ka. Amen. Pero po pwede naman din po mag-level up kung gugustuhin. Pero yung level up naman, ayon sa, iaayon natin sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi magle-level up tayo sa kagustuhan lang natin, di ba po? Kasi hindi yung kinalulugdan ng Panginoon. At ito nga po, yung bawat isa po sa atin, sa bawat isa po sa atin, tayo po ay may mga hindrance sa buhay, meron po tayong obstacle, but kailangan natin pong hangarin yung katulad ng kay Pablo. Kailangan hangarin natin yung gantimpala. Yung gantimpala ng Panginoon, hindi po yun common eh. Isang gantimpala ng Panginoon na inilalaan ng Panginoon at ating pong alamin kung ano yung gantimpala na inilalaan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At alam po naman ng bawat isa sa atin na yung gantimpala na yun ay each one of us po ay yung po yung hinahangad natin while we are continuous pa sa Panginoon. Di po? At ano nga po, at ang pagkatawag po ay ng Panginoon isa ay sa bawat isa na gaya nga po ni Pablo na hindi hadlang kahit nasa piitan, yung hindi hadlang yung pagkatawag sa kanya ay ginawa pa rin niya nung siya nasa ginawa pa rin po niya yung pagkatawag sa kanya ng Panginoon. At sabi nga po doon sa 14, nagtutumulin siya. Nagtutumulin na ako na sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. So, sabi ko nga po, yung nagtutumilin, naalala po natin yung naano po yung kwento ng frog at saka nung rabbit. Di ba po yung rabbit, napakabilis po niyang tumakbo, hindi po yan mahuhuli. But yung frog, mabagal po yun. So doon sa labanan ng frog at saka nung dalawa, mabilis nga po tumakbo yung rabbit at napagod siya. Napagod po yung rabbit. So yung frog, mabagal man siya, pero dire-diretso yung pagtakbo-takbo niya. Like us po sa Kristiyano, merong ang bilis tumakbo. But hindi naman nakarating doon sa dulo. Nag-i-stop na po sila. So sa akin po, sabi ko nga, minsan na pa nag-ano po ni Pastor na parang gusto ni Pastor, ay mag-level up ka naman. Sabi ko, teka muna Toto, hinay-hinay naman muna. Hindi mo naman ako yung sa history naman na kung sa kabataan ko, baka po pwede pa isaksak mo lahat sa isip ko, Pastora. Yung po baga yung minsan, gusto kong iyan kay Pastor na hindi na ako katulad nung una na lahat memory ko, full na, para nga po sabi ni Laman, si Mel, puno na, nasalita ng Panginoon, yung utak niya, wala nang ginawa, kundi mag-aral. Sabi ko, buti nga si Pastora, pag-aaral lamang. Ako, lahat na injiro, ako dito sa aming kabahayan, lahat na sabi ko sa inyo. So, yan, nawala tuloy ako, napapunta ako kay Pastor. Pastor. So, sabi ko, ang importante sa akin, yung ako po ay nagpapatuloy. Dahil may mga bagay na kahit gusto, yung baga minsan ng isip kong tumigil kasi may mga may dumadaan sa buhay ko, pero hindi, gusto kong ako yung maging katulad ng frog, na kahit mabagal, basta dire-diretso lang kasi may goal ako sa buhay. Meron akong gustong makamit sa aking paglakad bilang Kristiyano. At may ibibigay po akong pamagat po ng aking devotion Believers Higher Goals in Life. 5 po 'yon. So, ang una po doon yung goal. Lahat po tayo may goal sa buhay. Example ko po, narito po tayo sa Italia. Bakit po tayo narito sa Italia? Nagkatrabaho tayo dahil gusto natin magkaroon tayo ng mga saganang buhay. But i-set aside po natin yung buhay pisikal. Ang ating po pag-uusapan ngayon ay yung spiritual na buhay natin sa Panginoon. Amen? So, ano po ba? Meron po ba tayong goal sa buhay? Siguro lahat po na meron tayong goal sa buhay. At yung po ay kailangan nating maunawaan kung ano yung ating goal sa buhay. Sabi nga po, bawat tinawag ng Panginoon, dapat daw po
ay meron tayong goals. Meron tayong goal, meron tayong aim. Ano ba yung aim? Yung po yung layunin, yung objective in life. Dahil ito po yung nagbo-boost up. Ano po ba yung nagbo-boost up? Para po kasi nagtutulak. Tama po ba yun? Nagbo-boost up atin. Nagbo-boost up sa atin. At ito rin po yung nagmo-motivate. Kasi kung wala tayong goal, walang magbubusap sa buhay po natin bilang buhay spiritual at wala po magmo-motivate sa atin. So, kailangan po na meron po tayong goal sa atin. At ito rin po yung magpupus sa atin para magpatuloy sa buhay. Kasi yung po kailangan ng isang mananampalataya. Although na nakakaranas po tayo ng mga balakid, but still press on sa ating goal. Lagi po nating ano man yung ating hindi man pantay yung ating nilalakaran, but laging yung goal, laging ating isa sa isip. Lagi nating isa puso na, ay may goal ako sa buhay ko, why? Kung bakit ako nagpapatuloy sa Panginoon. So yung po yung goal. Marami pong merong yung mga goal na nangyari po sa atin, minsan ay hindi po natin nakakamit. But alam ko po na by the grace of God, yung ating goal ko ibibigay ng Panginoon at pagtatrabahuhan, dahil hindi naman po yung basta-basta natin makakamit. Pinagtatrabahuhan po yan, Pastora. Kailangan po pagtrabaho, lalo nga po, siyempre ganito, magtatrabaho, yung may trabaho ka, may devotion, bibilis-bilis ka, para maka-attend ka ng devotion, para makapakinig ka ng devotion, pinagtatrabaho. Kasi kung hindi mo pagtatrabahoan, wala ka. Hindi ka makakapakinig kasi kailangan magbigay ka ng time, magbigay ka ng para makuha mo, para madagdagan yung kaalaman mo sa Panginoon. Kaya minsan nire-register ko na nga po, sinusulat ko na para naaalala ko. Kasi minsan may sinabi sa akin, nawawala na po yun sa akin. Hindi ko lang masabi kay Pastor, ikaw kaya na-opera ng ilang beses, ewan ko lang kung tinatur ko ka ng anesthesia kung hindi ka makakalimot. Di ba po masarap? Ayoko lamang po ng hahaba pa. Hindi ka pa natuturo ka ng anesthesia. Ako ilang beses na natuturo ka ng anesthesia. Pero hindi po yun ang katuwiran, hindi po yung katanggap-tanggap sa aking asawa. Hindi po yun. Kilala ko po siya, hindi po yung katanggap-tanggap sa kanya. So yung una po ay goal at ang pangalawa po ay obligation. Hindi yung sinabing obligation lang sa ating asawa na pagdating may pagkain o pag ganito, ganyan-ganyan. Hindi po. Ang nag-uusapan po natin, obligation natin sa bahay, sa ating paglakad bilang isang anak ng Diyos, bilang mananampalataya. Kaya nga sinabi nga ni Pablo sinabi po niya na nagtutumulin siya sa calling ng ating Panginoon. Kung kaya nga po ang bawat isa ay may pagkatawag. May pagkatawag sa atin, particularly po sa ministry, in which yun po yung ating goal. Yung po yung ating goal, kung kaya nga po ang bawat isa ay may pagkatawag ang Panginoon. Naalala ko po yung isang pastor, sabi nga niya po sa akin, hindi ko nga alam po saan ako, kung anong ministry ako meron. At tanong ko nga po noong ako po medyo nakakaano na sabi ko, ay bakit ka naging pastora? Kung hindi mo pala alam kung saan ka tinawag ng Panginoon, hindi pala, parang umano yung ko sa kanya kasi una nagbibiro siya or hindi ko alam. Pero as a leader ng iglesia, nag-aral ka, alam mo kung ano yung pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Ako, alam ko kung saan ako tinawag ng Panginoon. Yan taga-MC, yan taga-gang, pero maliit na bagay. But, yun nga po na, alamin po natin kung ano ang ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kung saan tayo. Ang iglesia naman po, Pastor, hindi naman po lahat ay preacher. Hindi wala po naman makikinig. Hindi naman po pwede lahat ay teacher. Wala naman po tuturuan. At hindi naman po pwedeng maging lahat ay taga-awit. Wala namang pong papalakpat, wala namang pong makikinig. So, bawat isa, sa bawat iglesia, may itinakda ang Panginoon kung ano ang ministry mo sa loob ng iglesia. Para ang simbahan ay, ibig sabihin, yung one body, lahat ay nadoon, iikot lahat. Kasi hindi po pwedeng lahat nga po ay preacher.
ay mahirap yun. Ay walang makikinig. Hindi naman po pwedeng walang teacher dahil walang member, walang tuturuan, walang magtuturo. So, dapat alam natin kung saan tayo nakapaloob. At kung hindi natin alam sa panahon ito, hindi pa natin alam kung saan tayo, ay magtanong tayo sa Panginoon, kausapan natin kahit sa panaginip, Lord, saan mo po ba ako tinawag? Kasi minsan, iniaangkop natin yung ating sarili doon sa isang bagay na hindi naman po pala tayo doon. So, hindi nag-work out ng mabuti. Kasi maganda para po sa akin kasi, maganda yung sa isang ministry, na-enjoy mo yung ministry, hindi yung hirap na hirap yung kalooban mo doon sa ministry, pinasok mo, yung pala naman talagang hindi ka doon. Iniisis mo yung sarili mo doon. So, dapat aanuhin natin kung saan talaga tayo, kahit yung isang ministry lang, pero yung ibig sabihin po yung mapiplease natin ang Lord. Hindi tayo kukuha ng isang ministry sapagkat gusto natin lang ma-please ang tao. Sa akin pong pananaw, sa akin po hindi po, ang gusto ko yung mapiplease ko yung Panginoon kasi una po ang gusto, sa Diyos ako naglilingkod. Sumusunod ako sa tao kasi yung po ay isang instrumento ng Panginoon na may leader ng church at susunod ako doon sapagkat yun ay ibinigay ng Panginoon para maging leader dito sa lupa. So dapat alamin natin kung ano yung ministry na meron tayo at wag nating insist yung kung ano. Kung hindi natin alam, tanong natin ang Panginoon at ang Panginoon na may magsasalita with the guiding of the Holy Spirit, ipapaunawa sa atin ng Espiritu kung talagang saan ka ba, Elvira, talaga diyan ka na lamang baga talaga sa kusina, o baga, Elvira, ikaw ba diyan na lamang na taga-upo, taga-tawa, o taga-tingin ng mga tao, taga-control, hindi ka naman binuhay ko para controller, hindi naman po taga-control, hindi naman binigyan ng kapamahalaan ng leader na controller, bakit ba kayo kinangongontrol, di ba po? So, yung mga bagay na gano'n yung tawa lang po. Kaya kasi everyone po ay may kanya-kanyang pagkatawag ng Panginoon. At ito rin po yung objective. Objective ni Paul. Kasi tawa si Sister Melba sa iyo eh. Natatawa si Sister Melba. Kasi gusto ng aking ni partner ko ay gusto ganito ka, ganun. Teka muna, Utoy. Ikaw yan. Hindi kita ananin. Yun nga po sabi ko, Elvira, hindi ka naman taga-upo lang, hindi ka naman taga-tao, hindi ka controller. Minsan po naisip ko, control. Hindi naman ako binigyan ng kapamahalaan ni pastor at pastor ng mag-control. Hindi ako nangungontrol. So iniisis ko yung sarili ko doon sa controller. Pero pagka talaga po exam pastora, diyan lang po talaga ako bigyan niyo ako ng kapamahalaan. Yan lang po hinihingi ko talaga. Controller. Magkukontrol lang po ako. Kahit po dito sa bahay, nung po mag-exam, control ko po yung dalawa. Isa po nasa kwarto ko si Maylin at saka si pastor po nasa kusina. Ito parang panito ko doon sa dalawa. Hanggang sa bahay po, ginagawa ko po, nangungontrol po ako. So, dapat alam po natin yung ating obligasyon. At kailangan, bawat isa ay, kung wala pa tayong alam na obligasyon natin sa church, inuulit ko po, ating po kausapin ng Panginoon at mangungusap po ang Holy Spirit sa ating. At yung patatlo po yung pong maganda po yung pantatlo at yung po yung prize ng Panginoon. Yung pong award na tinatawag, yung po ng birthday award, yung gantimpala. So yung po yung napakahirap talagang kailangan din pong pagtrabahuhan yung gantimpala na hinahangad natin at hinangad din po ni Paul. So, hindi po yun isang ordinary prize. Hindi po yun isang ordinary prize. Ang inilalaan ng Panginoon sa atin. At sabi nga po, yung tinatawag na price, alalahanin po natin yung price na ating minimiti is not an ordinary price. Kaya nga po sinabi ni Paul na ang mga gantimpala sa lupa ay lumilipas, nawawala, napaparam, subalit ang gantimpala na meron ng ating Panginoon ay ito po yung buhay na walang hanggan. So lahat po tayo naghahangad. Sa tingin mo, Sister LB, bakit ang price na ibibigay ng Lord ay crown? Bakit po ibibigay ng
ng Lord ay crown. Di ba? Crown. Yung Mhm. pinag-aralan nating reward, yung crown. Ay kasi po sa akin po, Pastor, ay talaga po napakahirap po yung makamit eh. Kahit po nga yung Miss Universe, pinanood ko po, napuyat ka din po si Mylene. Hindi din po natapos hanggang kinaumagahan, itinuloy pa rin po ni Mylene. Hindi pa rin nga. Nung magtapos yung nalamang kaputol. So, yung pong crown na ating pong hinahangad ay napakahirap po dahil talagang para pong dadaan po tayo sa apoy. Doon po tayo sasalain para makamit natin yung crown na inilalaan ng Panginoon sa atin. At napakapalad po ng makakapagsuot ng crown na yun. At sana po lahat tayo ay may crown para pag tayo nagpangit-pangita sa langit, hindi ko lang po kung may measurement yung po yung crown, baka po meron yung gaga, kaunti lang, patastas, depende po yung siguro sa nagawa, sa mo, di ba po? Ang hirap. Hihiram na lang, Sister LB. Manghihiram na lamang po. Abay, dapat po yan po ang sukat ng ulo na pagsusuotan. Kasi po, baka po, depende po yun sa ulo na maya-maya po, baka po yun ay maliit, hindi po kasya. Ay hindi po rin mapapasuot sa kanya. Kung malaki naman po, baka po naman bumagsak sa leg. Ay paano, hindi na po yung kuran dahil nasa leg po yun. So kailangan may measure, kaya po may sukat. Kailangan po may sukat. Pagpatong ng crown sa iyo sukat kagad no? Opo, kailangan talaga nakapix ka talaga siya. At yung talaga naka-model para sa iyo lang yun. Hindi pwedeng. Opo. Diba? Kaya pagka inilagay sa atin, talaga yun ay plano ng Diyos na ito'y para sa iyo. Diba? Pero pagka talaga hindi sukat sa iyo, teka muna, hindi ito sa iyo hanggang siguro nakapila tayo lahat. Parang na-imagine ko, nakapila tayo lahat sa suotan ng crown. Merong hindi na suotan dahil hindi alam kung anong sukat. Hindi alam ng Panginoon kung anong sukat. Yung po ang masakit sa panahon na yon. But alam po natin na talaga po ito yung pinagtatrabahoan itong crown na ito. At ito po inanod din po miniti din po ni Paul ang buhay na walang hanggan. At ito po nga po ay hindi po ito yung lumilipas. So award po sa Panginoon ay yung buhay na walang hanggan at meron po tayo nito sa Panginoon. At bawat isa po ay hinahangad. Tunay nga po na hinahangad po ng natin lahat na makamit ang walang hanggan at makapiling ang ating Panginoon. Sabi ko, ano kaya sa pagdaan ng panahon, makamit ko kaya yung hinahangad ko na kasi napakahirap, misa po talaga mahirap po talaga lumakad sa buhay Kristiyano. Talagang ibababa mo yung sarili mo. Kaya kalakip ay tiis. Lagi po yun ang sinasabi ko. Kalakip ay tiis. Magtiis ka. Kahit ikaw medyo magtiis ka pa rin. At baka doon sa pagtitiis mo, doon ka bibigyan ng crown ng Panginoon. Kahit na nga po yung hindi crown, Pastor, ay na lamang pong kapa sa likod. Yung mga magkaroon na lamang po. Wag na po yung, kahit man lamang po yung na lamang pong ilalagay sa likod. Eh di kinapakasaya ko na. Kaya lang wala tayong nakitang kapa sa Bible. Ayun na nga po eh. Baka pwede mag-request sa Panginoon, Lord, baka po pwede po yung kapa na lamang, wag na po yung kapa na lang. So yung pang-tatlo po, pang ilan na po to, pang-apat. Pang-apat, yung po yung lifestyle. Yan, dito po tayo papasok sa lifestyle kasi minsan po itong lifestyle na ito ay may mga tao po na, ibig sabihin ay may kanya-kanya po tayong ugali. Sabi nga po nung mother ko nung kami maliliit pa, 6 kayong magkakapatid, 6 ang ugali ninyo. At tama nga po yun. Meron dyan pasaway, merong matalino, merong katamtaman lang. Kanya-kanya po tayo ng ugali. But by the grace of God, yan pong mga ugali na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, yan po ay, kung ibibigay natin sa Panginoon, yan po ay po pwede niyang baliin, po pwede niyang ituwid yung mga liko natin. So, bilang mga anak ng Diyos, sikapin po natin na makapamuhay ayon sa Diyos. At remember po na we are no longer sinner. Hindi na po tayo makasalanan. We are no longer sinner. Hindi po tayo yung mga makasalanan. Hindi po tayo yung mahina. Kasi kung noong una tayo nabuhay sa kasalanan nung hindi natin kilala ang Panginoon, dapat po hindi na po tayo mabuhay sa kasalanan.
maliit at malaking kasalanan is ito'y kasalanan sa Panginoon, sa harap ng Panginoon. So hindi tayo mahina because we have been already transformed po ng buhay na matagumpay. Dapat po yung buhay natin, tayo ay maging matagumpay. Dapat ang ating lifestyle, yung routine ng buhay po natin, yung buhay na ipinaglilingkod sa Diyos, buhay na tayo ay maging pagpapala. Pagpapala po, pastora, hindi po pagpapalo. Pagpapala sa lahat. Amen. At buhay na kalulugdan ng Panginoon. So tayo po ba, ang tanong po tayo po ba yung buhay po baga natin ay kinalulugdan ng Panginoon o yung tayo sa sarili natin ang kinalulugdan natin yung ating sarili at hindi kinalulugdan ng Panginoon. So sa buhay po, sa bahay po minsan, tayo po minsan, minsan po meron pong karakter, minsan iba yung karakter natin sa bahay, minsan iba yung karakter natin sa church, minsan iba yung karakter natin sa trabaho. So may tatlong karakter. Pero dapat iisa lamang po. Kung ano tayo sa church, dapat ganun din po sa bahay. Kung gano'n man tayo sa bahay, ganun din po tayo sa church. Pero hindi po natin maano yung matbiplease yung mga tao para po sa akin. Kasi minsan po kahit tayo gumagawa ng mabuti, sa iba ay pangit pa, hindi pa kinalulugdan. Kasi kanya-kanya nga po tayo ng lifestyle. So, dapat po makita yung liwanag. Hindi po yung dilim, yung liwanag sa mga anak ng Diyos. Sa atin po, dapat po maliwanag. Sabi nga po, let Jesus shine in our lives. Kailangan daw po na makita ang liwanag ng Panginoon sa ating buhay. Dahil hindi po pwede na iba o magkaiba yung buhay natin sa loob ng tahanan at iba yung buhay natin sa labas ng tahanan. Kasi pagka ganun po, para po yung double face Para po yung series na napanong nakikinig ko, yung doble cara. Yung pong gano'n. Alam na nanonood ng mga series ng mga di ba po, doble cara, dalawa yung mukha. Pero hindi dapat po, kung sa dapat po, iisa po. Kung ano ka sa simbahan, gano'n ka din sa iyong tahanan. Gano'n ka makitungo sa iyong pamilya, gano'n ka rin makitungo sa family mo, sa church, sapagkat yan ay pangalawang pamilya mo, ang mga tao sa iglesia. So, mahirap po na maging gano'n. But kailangan po yun para makuha natin yung crown na inilalaan ng Panginoon at yung goal na kailangan natin, na meron tayong goal na maano at yung price na binibigay ng Panginoon sa atin. At yung pong standard, yung susunod po yung standard, ano po yung standard ng Panginoon? Yung standard po ng Panginoon, dalawa po yung ay bibigay ko pong standard. Yung po bang, ewan ko po kung tama ko, Pastor, yung pong holiness and righteousness. So dalawa lang po yung, pero mabigat po itong trabaho, yung holiness and righteousness. Meron po tayong, may dapat po na, dapat po hindi yung tayong nabubuhay sa kasalanan. At inuulit ka nga po, we are no longer sinner. We are no longer sinner. Because dapat we are the righteous of God. Kaya sinisikap natin na makapamuhay, sikapin po natin o pagsumikapan po natin na mabuhay ng makadiyos na buhay. Sinisikap din natin, sikapin po din natin na makapamuhay ng banal na buhay, makapamuhay ng matuwid na buhay, because yan po ang standard ng Panginoon, because that is yan po ang standard po natin. Hindi po standard, yan po ang standard po natin. Hindi po tayo, alam niyo po, Pastor, yung floating fish. Para po yung floating fish na sumusunod sa agos ng buhay. But hindi po tayo floating fish. We are, sabi nga po, kung hindi tayo yung buhay na fish na we are swimming against the current of water. Di ba po sabi po ni Paul, paalaala po ni Paul na, sabi po niya, na huwag
tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Because we have a standard. Alalahanin po natin that we are created in the image and likeness of God. So ito po yung tatandaan natin. Yung holiness and righteousness at yung maging image tayo, likeness ng ating Panginoon. Amen. So we must live in a holy life, righteousness. At sabi nga po doon sa second, nga po yung 2 Corinto 5:17, ano baga doon sa, ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So, ang buhat nung natin tanggapin yung Panginoon, binago na tayo. Pero minsan din po sa ibang Kristiyano, na nakakalungkot po nung nakilalang Panginoon, parang lalong naging worse yung buhay. Parang laging naging worse yung buhay. At bakit nga po minsan, pag dumadaan yung minsan yung mga pagsubok, bakit ang unang iniiwanan nyo po yung naririnig ko po sa inyo, bakit ang iniiwanan na yung Panginoon? Paano ka makakakita ng kaligayahan? Paano mo makakamtan yung kaligayahan? Paano mo makakamit yung crown na inihanda ng Panginoon? Kung ikaw ay parang yung rabbit na bilis-bilis kang tumakbo, na nakatapos ka ng lahat, nag-train ka ng lahat, nakamit mo ng lahat, and then sa isang pagsubok, hihinto ka. Ba't hindi naman natin po sila ginadjudge? Malay po natin, nagpapahinga lang. Saka po yung ganyan, kasi meron po, kasi hindi po, para po sa sabi ko, pwede pa yun. Wag kang hihinto. Na pwede ba magpahinga? Ay pwede siguro pahinga, pero wag mong tatagalan. Kasi yung sa papahinga mo, baka matuluyan na, di ba? Pwedeng, kasi, kung saan parang, wag mong tatambayan yung problema. Lagi po ina, wag mong tatayabay yung problema dahil yung problema ay nadaan, lilipas yan. Pero pag pinagbulay-bulay mo, talo ka. Ang mangyayari doon, magkakaroon ka pa ng Alzheimer. Talo ka, di ba po? Di ba? So yung buhay dapat, para yung series of life, kailangan tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang yung buhay. Dahil hindi natin, sabi nga po, tomorrow we cannot promise, hindi natin may pa-promise yung bukas. Di ba po? Kaya sinasabi nga po lagi ni Larma na niyayakap ina, I love you ko si Pastor dahil bakit naman, alam mo ba na si Pastor ang mauuna sa'yo? Parang ganun yung ano mo eh. Parang yung dating mo sa akin, parang sinabi mo, dahil may sakit si Pastora, hindi ganun. Kasi nangyari po yung sa parents ko eh. Yung father ko po, lagi po siyang na-hospital kasi high blood. Labas-pasok po sa hospital. Yung mother ko, may po na nagpa-doktor. O nung nagpa-doktor po yung mother ko, wala na po lunas kasi binigyan na lang po ng 6 months. Hindi po siya nagpapadoktor dahil mahal na mahal po ng mother ko yung tatay ko. Siya po lagi kasi lagi nga pong high blood siya. And then isang araw nagpatingin yung mother ko, binigyan lang po siya ng 6 months to live. But hindi po yung nangyari na 6 months. 1 buwan lang po, Pastora. So, isang buwan lang po yung Pastora na iniuwi ko po yun. Umuwi po ako, kinuha po ako ni Pastor ng ticket. But siguro alam po niya na may cancer yung mother ko, pero wala po talaga akong alam. And then 1 week ko lang po siya nakasama. At doon po ako hindi nagsisi sapagkat inuwian ko po siya. So hindi natin masasabi na porke tayo may sakit, tayo, kasama po ako, dahil ako po may maintenance, dahil may sakit, ay hindi natin alam kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Di ba po? Ang maganda doon, yung buhay natin, ipagpatibigay at ipagpatuloy natin sa Panginoon. At lagi pong, minsan naisip ko din po nung una, sabi ko, makakapahinga kaya, makapag-relax naman, makapahinga naman, pero ano po mangyayari? Wala po. Anong makukuha ko doon? Wala akong makukuha kalakasan. Kung hindi siguro, pag-uwi po ni Pastor, siguradong kami ay babag. Lalo yung sa Tagalog na babag. Away po yun. Sabi ko sa Tagalog babag. Wala pong kapayapaang mangyayari. Wala po talagang mga kapayapaan. Kaya nga sinasabi nga, ang lahat nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. So dapat ito po yung ating
ito po yung ating i-apply sa buhay po natin. Na iwaksi na po natin yung mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon at mabuhay tayo ayon sa kaluguran ng Panginoon. Kasi sayang lang po, sa akin sayang lang po yung time, yung effort na ginagawa natin, yung pakikinig, yung pag-ano natin ng Word of God. Although na nandiyo minsan yung mga batikos ng tao na sasabihin, ay alam na lahat yung mga salita ng Panginoon, pero yung ugali naman ay sala. Nangyayari po yun, di ba? Pero wag po natin papansinin yun. Dahil hindi po yun dadala sa atin sa kaligtasan. Kasi pag inayonan po natin yung madadala tayo nila, hindi po natin sila yung madadala. Tayo po yung madadala nila. Kaya ang gagawin lang i-ignore na po natin. Dahil hindi po yung makakaganda sa buhay natin at sa paglago bilang isang Kristiyano. Sabi ka po, ang lahat na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng nilalang. We are new creators. We are new creator in life at bilang bagong nilalang ng Diyos na makitaan daw po tayo o kakitaan tayo ng standard. At ano nga po ang standard ng Lord? Ito nga po yung dalawa, holiness and righteousness. At ito pong dalawang ito ang inimput na po ng Panginoon. Ini-input na po ito sa atin through the death of our Lord. So, pag sumikapan po natin itong mga bagay nito, na sabi nga po, we must press on towards goal, we must press on toward obligation, award, lifestyle, we must press on toward standard. Yung po ang i-share ko po sa gabi nito na maging katulad tayo ni Paul na bagamat siya nasa kulungan, yung mithiin niya, tinupad niya, ginusto niya kahit nandoon yung mga sinasabi ng mga tao sa kanya, pero hindi yun naging hadlang sa kanya. Tuloy pa rin siya. Kaya nga po yung sa 14 na nagtutumulin siya. Kahit hindi po tayo magtumulin, hindi po tayo maging mabilis. Ang importante, sa dulo noon, mabigyan tayo ng crown ng Panginoon at makapiling natin siya for eternity. Yung po yung sa akin po, Pastora, sa gabi po na to at sana po ay nakakapulutan po ng magandang aral ito pong sa Pilipos 3:14. Yung pong ano po ito ni Paul. So yun lang po at maraming po salamat. Sa inyo ko na po binibigay, Pastora. Wala kang question? Wala po akong tanong. Okay po, kayo na lang po magtanong sa kanila. Baka po ako matanong nyo pa. Okay. Uunahin nga kitang tanongin eh. Bumuti pala ako naghanap ng tanong para din. yung ano nga ni Paul dito, no, yung pressing toward the goal. No? Tama naman yun eh. Kailangan meron tayong goal sa ating buhay, even sa ating Christian life, no. Parang alam mo na may na-achieve ka na ano. Tapos ang sinabi dito ni maganda tong Philippians 3 na to eh. Yun nga sa sinabi mo sa verse 13, sabi niya sabi niya, so sa term ko siguranin sabi niya, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess the perfection for which Jesus Christ first possessed me. So even Paul in his states dito, na siya, ilang taon na siya missionary dito at nasa kulungan na siya dito, malapit na siyang hatulan, no? But still, sinasabi niya dito, hindi pa rin niya na-reach yung perfection na dapat na ina-attain niya sa kanyang Christian life, no? But I press on to possess. Ito pa rin ang aking ini-aim sa aking buhay. Ang sabi niya ganun, yung perfection for which Jesus Christ first possessed me, no? Ang sabi niya sa 13, no, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead.
Ang tanong ko dito, ano yung kinakalimutan ni Paul about the past? Sa tingin mo? Kinalimutan po niya. Di ba po ay siya ay inano nung mga tao? Kasi naging masama po siyang tao noon. Mhm. At kaya nga po siya inano kasi nga po hindi nga po naging ano po nga siya doon at nung malaman na nung maano ng mga tao na naghahayag siya ng salita ng Panginoon para pong hindi po yung matanggap ng mga tao dahil dati siyang ganon. Dahil Oo. hinahato Mhm. Dati na po siyang ganon. because of past. Mhm. Dahil doon sa Dahil yung nakaraan. nakaraan yung pagkakilala sa kanila kay Paul, bakit nagkaganon? Parang yun po yung naging ano sa kanya kasi naging identity po niya yung naging masama naging ano po siya and then pagkatapos maghahayag ka na salita ng Panginoon. Mm. So kaya nga po inano niya, gusto niya limutin niya yung nakaraan at magpatuloy siya at sundin yung tagubili ng Panginoon sa kanya. Oo, tama yun, no? Na ano kasi, tingnan natin. Kasi sa ating buhay spiritual, kung hindi po natin kalilimutan yung nakaraan, kung sa nakatali pa rin po tayo, paano tayo makaka-move on? Kung ang isip ay laging rewind. Laging yung, kasi kailangan po, yung mga kung sa po, wala. Kasi dapat po yung mga nakaraan natin, i-delete na po sa ating isip yun. I-pass forward na po natin para hindi po siya nakatatak sa isip natin. Kasi pagka po yung mga nakaraan, dapat po kalimutan na yun. Kasi hindi po tayo lalago. Pass forward na po. Ang past ni Paul, hindi basta-basta kasi dahil because of his zeal as a religious man. Dahil alam naman natin, ano siya talagang isa siyang religious man, no? Na dumating po siya dun sa point na talagang yung mga Christian, pinipersecute niya. Humihingi siya ng letter para mapakulong niya to. Sabi nga sa he is one of the cause kung bakit si Stephen ay namatay sa pamamagitan ng pagbato. So, Paul is one of the accuser of Stephen. Tanong ko po, bakit po siya nabulag? Dahil nga po siya tinulig dahil sa inano ng mga tao? Hindi, yung pagkabulag ni Paul na yun, yung encounter niya kay Jesus yun sa Road of Damascus, di ba? Yun po yung sa ibang lugar na naman to persecute yung mga Christian. Tapos ay na-encounter niya ang Lord sa daan. Yung narinig niya yung tinig. Yung tinig ng Panginoon sa daan ng Damascus. Persecute me. Tapos sabi ni Paul, sino ka na pinipersecute ko? Tapos nagpakilala siya o si Jesus. Sabi na. Tapos kaya siya nabulag dun sa liwanag na nakita niya. Na hindi na siya nakakita. So, gaano kay Paul yun, no, na sa tingin natin na yung past ni Paul na kapag tumatayo siya, pinapangaral niya yung salita ng Diyos at isa yung mga pinakulong niyang mga Christian na nakikinig sa kanya, no, o kaya may napapatay siya, yung pamilya, no, na nakikinig sa kanya. Gaano yung konsensya niya doon, no, na kung hindi niya kakalimutan yung kung sino siya dati, I don't think so na he could really move forward. No. Totoo po yun. So, sa tingin mo, gaano ka-importante sa atin to really forget yung ating nakaraan? That darating tayo dun sa point na kinakalimutan mo siya dahil hindi maganda ang naging bunga nito sa buhay mo. Pangalawa, kinakalimutan mo siya dahil naging isang madilim na bahagi ito ng buhay mo. Na sa madilim na yon dito ka hinango ng Lord. Di ba? Yung verse natin, He has transformed you from, sabi ni Peter, from darkness to light. No? So kapag hindi mo to kinalimutan sa buhay mo, you are still keeping on going back doon sa darkness na yon ng buhay mo. So kailangan kagaya ni si Paul, kinalimutan niya to, pero ginawa niya tong kalakasan niya para makapagpatuloy siya sa Panginoon. It became part of his testimony. Ang sabi ni Paul, kilala niyo ako kung sino ako.
Mhm. Kilala niyo ako kung ano ang pinanggalingan ko. At kung ano yung pinanggalingan ko, yun ang sinasabi kong mali. Ito ngayon ang tama. Kaya nga tinama ng Lord ang buhay ko at gusto ko rin itama ang buhay ninyo. Kaya naging ano yung kanyang testimony. Napaka-effective ng kanyang testimony dahil nilingon niya yung kanyang past, hindi kinalimutan niya yon, yes, because that is the dark side of his life, pero ginawa niya tong kalakasan upang makapagpatuloy siya sa Panginoon. Kung noon naging sila ko na nasa mali ako, how about ngayon na alam ko nasa katotohanan ako, how much more na kailangan ko maging zeal, yung zeal na kailangan ko ipakita ko sa Panginoon sa ginawa niyang pagbabago sa aking buhay. No, so kailangan po talaga tama yung sinabi ni Paul, forgetting the past. Dahil kapag hindi natin kinalimutan at napagtagumpayan ang ating nakaraan, we can never go forward. Pero po, Pastora, sa atin po pwede po nating kalimutan sapagkat tayo po'y nag-aaral ng salita ng Panginoon. Pwede natin pong itong i-apply sa sarili natin. But yung mga tao po, Pastora, na nakakaalam na gano'n yung buhay mo, bakit hindi nila malimot-limot at hindi nila matanggap-tanggap? Yun po eh. Di ba nangyayari po yung gano'n? Laging isis sa'yo na ganito ka, gano'n ka. Ngayon nag-aayag ka na salita ng Panginoon, tapos ikaw naman nung unay ganun. Ang tayo, minsan, kinakalimutan natin, parang si Paul, ating pong ibinigay na sa Panginoon, yung mga bagay na yon. Pero bakit yung ibang tao, hindi po malimot-limutan? Hindi po makalimot yung ginawa. Kaya nga po sabi ko, malilimutan lang po yung pastor, siguro pag ang isang tao nasa hukay na. Sabi ko nga po, o bakit nasa hukay na, pinag-uusapan ka pa? Oo, kaya doon papasok ang natin bilang sa atin. Sino ang may Sino ang may pagkakasala na nun? Sila na po. Yung pong nag-uusap, hindi na po tayo. Dahil sa isa pong tao na may nakaraan, may naranasan sa buhay at gustong baguhin yung buhay at hindi nila yung katanggap, wala na po yung kasalanan sa atin, nasa kanila na po. Sila po yung nagkakasala, hindi na po tayo. Tama. Dahil ang judge lang naman po yung Panginoon, ang hukom lang po yung Panginoon, siya lang po yung mag-judge sa atin eh. So if you are fully surrendered to God, ibinigay mo na at kinalimutan mo na yung bagay at lumalakad ka na sa tuwid na daan ng Panginoon, siguro sa akin po, Pastora, sa akin po, alam po, nakalulugdan ka na ng Panginoon. Yung po. Kasi maganda yung tinuloy ni Paul yung sinasabi niya. Yung sabi niya, forgetting past and looking forward to what lies ahead. Kalimutan natin. You will look forward kung ano yung gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Tapos sa part, sabi niya, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us. So ang sabi ni Paul, I am looking for that end race. Kaya nga ang dito, hindi question yung nakapag-umpisa ka eh. The question, tinapos mo. Nakarabot ka ba sa finish line? Sabi ni Paul dito sa 14, I press on to reach the end of the race. Ito yung aking pinaka-goal, to reach the end of the race. Tapos ang sabi niya doon, and receive the heavenly prize. Doon sa pagtapos mo ng race, nandun yung prize. Wala doon sa pag-umpisa mo. Di ba? Ang prize, nandun siya sa kapag natapos mo. Natapos mo yung race. No? Tapos ang sabi doon sa 15, maganda. Sabi niya, let all who are spiritually mature agree on these things. Saan sila mag-agree? Doon sa pressing on to finish the race. Tapos sabi niya, if you disagree on some point, I believe God will make it plain to you. Napakaganda. Ang sinasabi ni Paul dito, hindi man sila mag-agree. Hindi ko na problema yun. Tama po yan. Ayos na.
ang magpapaliwanag nito sa kanila. Mhm. So talagang darating po tayo dun sa point na it doesn't matter na kung ano sasabihin nila. Ang importante, ano ang tingin ng Diyos sa akin? Mhm. Ano ang pagkakilala ng Diyos sa akin? Kung kayo ganun ang pagkakilala ninyo, wala akong magagawa doon. Pero ako, as long as God knows me at alam niya kung ano yung nilalaman ng puso ko, alam niya kung ano talaga yung aking intensyon, ang nangyayari sa buhay ko, ang ginagawa ko, accountable ako sa Kanya, okay na ako doon. Dahil kahit kailan naman, we can never really please people. Totoo po yun. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano binibigay mo na lahat, hindi mo masasatisfy ang lahat. Meron at meron dyan dahil sa inggit, sisiraan ka dahil marami silang mga reason na kaya bakit tayo makikinig sa kanila? Ang importante, lahat ng ginagawa natin na sinabi naman ng Lord, hindi naman natin isusulit sa tao. Sa Diyos natin isusulit. Di ba? Po yun. Ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, sabi niya, pwede ka naman mag-enjoy eh. Sige, enjoy ka lang ng enjoy. Pero huwag mong kakalimutan, lahat ng ginagawa mo, isusulit mo yan sa Panginoon. Yun na lang ang ano siguro ang ano talaga natin dito, ang itatanong natin sa kanila is how do we really respond, no? Kapag yung past na natin ang nahalungkat, Mhm. di ba? Yung nangyari, yung nagawa natin hindi maganda sa buhay natin. Kapag ito na yung binubuhay sa iyo, yung nakaraan mo na nakalimutan mo na, napagtagumpayan mo na, pero kapag minsan kapag nababanggit sa iyo, parang nabubuhay muli ang patay. Hindi, nangyayari po. Nangyayari talaga yun eh. Di ba? Nangyayari. Parang nabubuhay muli ang patay. Yung nananariwa uli yung sugat, ang sabi nga nila. Pero if Pero this is bakit nga po ibang tao hindi po, ibig ko sabihin, hindi po matanggap na yung taong isang tao na nakagawa ng kasalanan ay bakit po hindi matanggap o makita man yung pagbabago hindi kaya nga, hindi ako din, ay nagbago na siya, dati siyang gano'n, bakit maganda't nabago siya. Yung pong mga gano'n, pero minsan ang bato pa rin puro negative. oo, parang ang sabi niya, nagbago siya. Oo, sige, nagbago. Hanggang kailan? Di ba? Yung po pagtatrabaho ng isang Kristiyano, dapat yung makitang pagbabago hanggang sa dulo kakitaan ka. Hindi magbago para ka ngayon, bukas makaluwa, balik ka na naman sa dati. Para ba yung pagbabago mo, may expiration date? Hanggang kailan? Tignan natin kung makakatagal siya. Di ba? Yun yung mga yun yung mga bato sa atin na asik na talagang hindi ka na pwede pang May gumawa. sabi, nag-born again ka, ay lalo ka naman naging ganyan. Anong nabago sa iyo? Oh, 'di ba po? Yung pag mga ganon. Oo. Kaya tama sinabi ni Paul dito eh. Kung hindi ka nila maintindihan, ang sabi niya, I believe God will make it plain to you. To you, I believe God will make it plain to you. Kung if you disagree on some point, no, yung sa kanila, no, yung sa mga nangyayari sa ginagawa niya. Then sa 16 sabi niya, but we must hold on to the progress we have already made. Kailangan magpatuloy pa rin tayo. Kung hindi nila na tayo naunawaan, bahala ang Diyos sa kanila na ano. So, siguro ang itatanong natin dito sa kanila is yung sinasabi dito ni Paul na forgetting the past and looking forward to what lies ahead. How do we apply this sa ating buhay, sa ating Christian life? Especially if minumulto tayo, no? If yung ating past ay bumabalik sa atin at in some instances ng ating Christian life ito yung nakakapag sa atin sabi mo nga yung nakakapag minsan nakaka-derail o yung nakakapagpahinto
or nagiging dahilan para hindi tayo minsan maka-really press forward sa mga ganitong bagay. Okay, siguro baka sabihin na naman ni Eva, uunahin ko na naman siya. Hindi na si Eva uunahin ko. si, si ano na lang, si Nache muna. Okay. Che, andyan ka na? Pastora, yung pong kung yung mga nakaraan ay meron pang nagpapaalala, parang ganun po ang tanong? Si, oo. Kasi na-deliver na ba talaga tayo dun sa mga nakaraan sa ating buhay? Hindi na ba ito na talaga nagiging hadlang para sa Christian growth natin? Na itong sinasabi dito ni Paul na forgetting the past. Do we really nakalimutan ba talaga natin? Napagtagumpayan ba talaga natin yung mga nangyaring hindi magagandang bagay sa ating buhay? Siguro po masasabi ko po yung wala po about do sa character, yung sa pag-uugali ko po na kasi meron nga po akong na ano kong mga pinsan ko na nung kinakausap ko po sila, bagong-bago po talaga sila sa mga yung mga lumalabas sa bibig ko daw po eh hindi nila ibig sabihin hindi nila naririnig nung panahon dahil siyempre sila po ang makakakilala sa akin dahil sila po ang mga kaibigan ko, mga kabarkada ko, mga pinsan ko. Kilala nila ako kung gaano ako katalas magsalita ng kumisikama. Katalas naglabas ng yung katalas magsalita, pastora, yung medyo talagang pag may gustong sabihin eh walang preno. Parang gano'n. So, wala akong masasabing ano kasi ngayon na sila na mismo yung nakakapansin na hindi na ako yung gano'n. Dahil yung lumalabas sa mga bibig ko nga po, ay hindi na po nila naririnig. At nakita po nila kung gaano ang changes talaga sa buhay ko, kung paano po ko the way na magsalita. At the way na yung magdadamit ng kasi kilala po nila talaga ako ng mga kaibigan ko ng mga kung paano ako noon at ngayon. Yung sabi ko kasi sa isang kasi dapat makontento na lang kung ano yung parang iniaano ko po sa kanila na sa ang kailangan na lang talaga natin yung kakontentuhan, hindi yung mga bagay na yun na hindi kasi iba po talaga about sa character, about sa pananamit, about sa lifestyle, hindi ko po parang maibabalik nagiging hindrance siya. Kasi parang sa mga nakakausap ko po, parang iba na po yung nila sa akin. Sa akin, yun po yung wala po akong masabi. Sinasabi niyo kung nagiging ayun pa rin ang daan, nagiging sa akin para hindi ako makapag-abante. Hindi ko po parang kasi hindi na nga po ako, wala po ako naririnig na sinasabi do sa akin. Na ano ko po, nasasagot ko po ba? Oh, okay. So how about yung mga criticism na naririnig mo ngayon? How do you handle them? Ngayon na po, yung about sa ngayon? About so, sa naman you really cannot please anybody, di ba? Kahit na yung maganda na yung ginagawa mo, sa tingin nila, hindi pa rin sapat. Binibigay mo na lahat, pero may nasasabi pa rin. How do you handle those kind of situation? Okay, mas maano po kasing makarinig ka ng criticism about sa non-Christian. But the way na makakarinig ka sa mga kapwa nating kakristyano, masakit. Mm-hmm. Sa sarili ko, ibinibigay ko yung best ko. Pero dahil kapwa mo sila, kapatid natin sa Kristiyano, nakikriticize yung the way you act at the way yung words na mga mo, hindi nila na-appreciate. Kasi hindi po lahat ng Kristiyano, bagamat meron pa rin pong may mga salitang hindi pa rin maaaring sabihin natin o biro etc. Pero mas masakit po pag kapwa natin Kristiyano. Pag hindi po Kristiyano, hindi ako nasasaktan. Pero mas may diin po. May kasi inaano ko kasi pare-pareho tayo ng ng goal na ginagawa natin. Pare-pareho tayo ng
ng aim na ginagawa natin, yung makaabot tayo sa na kaluwalhatian ng Panginoon. Pero pagka yung binibigay mo yung talagang the best mo, pero hindi mo, sabi nyo nga, hindi po napiplease. Pero ganun ako ayun ako yung sa lahat po ng ibinibigay na aatang po sa akin ng Panginoon, ibinibigay ko po talaga ng parang ibinibigay ko na siya na para bagang katapusan ko na yung gagawin kong yun. Katapusan ko na yung ganun po ba? Yung parang, kasi di ba po, pagka ginawa mo siya ngayon to, yung bukas hindi mo na pwede, yung ginawa mo ngayon, hindi na pwedeng ibalik yun Natapos na yun. So, ngayon pa lang, ibigay mo na yung pwede mong ibigay, yung the best para sa Panginoon. Ayun po yung sa akin. Pero, yun nga po, sabi ko po, mas may kurot, parang ganun. Pero, pag ganun pong nararamdaman ko na gayon, hindi ko po tinitigilan siya. Pinagpe-pray ko siya na pinagpe-pray. Kasi minsan pag naramdaman ko ng konting ganon, yung konting salitang pinagpe-pray ko po siya para maialis ko yun. Pero piano-piano po, pag ipinagpe-pray mo siya, binabago naman ng Panginoon yung mo. Yung, kasi nasaktan ka, hindi naman siguro nasaktan pastora, parang, anong words bang pwedeng gamitin? Yun nga, yung sabi nyo, hindi naman napiplease nga natin ng lahat ng Pero the way na meron po kasing may mga kahit malumanay pong, merong pong malumanay na, katulad po ni Ate Malet. Si Malet po kasi matagal ko na siyang kasama. Or ilang taon na tayo dito. Matagal na po kami kasi si Chris di mga 7, 8 na kami dito sa church na po, parang ganon. Malumanay po siya magsalita, si Ate Malet. Hindi ko pa po, sa tagal ko na pong nakasaano siya, hindi ko pa po siya nakaringgan ng ako ay ma-open sa kanyang salita. Pero maano po siyang, hindi, yun po, yung parang siya yung tinitingnan ko as in sa kapatiran, sa siya yung tinitingnan ko kasi naaano ako na pag nakakausap ko siya, nabe-bless ako sa kanya kasi hindi ko pa siya naringgan sa tanang ko na magsalita yung offended na yung o biro o hindi siya ganoon. Kaya ko sa kanya. Yun po, yung nasagot ko ba? Kasi ang dyan, no, it is as a Christian, no, at when it comes to maturity natin. Ang kasi diyan is how do we handle yung mga ganitong klaseng sitwasyon Tama yung sinabi ko muna. Kaya sinabi ko rin na we really cannot please everybody. Kahit na yung the best na yung ginagawa mo is meron at meron na hindi sumasang-ayon sa ginagawa mo. At masakit nga yun. Especially kung Christian na alam natin na dapat nauunawaan nila, dapat malawak ang kanilang pangunawa. Pero ganun man na nangyari sa sa akin, hindi madaling, hindi ko, kasi isa rin akong taong I mean, sometimes yung personality ko, kung napapansin nyo, medyo reserved. Pag sinabi kong reserved, tahimik ako. Hindi ako yung tao na sabi nga ni Erwin basta-basta makikihalubilo. Yung sabi nga niya nag-uobserba muna siya na Pero ang ipinractice ko sa akin, sa sarili ko, kapag meron akong ginawa na hindi na-open yung iba or hindi ito nakitang maganda ng iba, I'll make it a point na ako mismo ang magtatanong bakit. After nung nasubside na ako, at nasubside na rin yung I'll make it sure. Kasi wag nating hayaan na makagawa ang kaaway ng entry point when it comes to relationship na ganyan. Okay, kumalma ka na, then make it sure na i-voice out mo kung ano yung naramdaman mo kasi hindi naman niya alam minsan na na-open ka Hindi naman niya alam na nasaktan ka doon sa nasabi niya na sa kanya simple lang yun. Pero ikaw pala, binigyan mo na ng kahulugan. So paano maayos ang isang bagay kung hindi mo sinasabi sa kanya na nasaktan mo siya, na nasaktan ka sa sinabi niya? Pwede bang ipaliwanag mo sa akin kung anong ibig mo sabihin? Alam ni Sister Elby yan. Nagkaroon kaming dalawa ng conflict. Hinayaan ko siya.
na sige, lumamig muna yung ulo mo, no? Na ano, pero I really make it a point na mag-uusap kaming dalawa. And even Sister Malet, hindi ko alam na kasi merong mga ano alam ni Sister Malet yan. Nung nalaman ko na-open ko siya doon sa sinabi ko na wala naman talagang intention nun, hinabol ko talaga siya. At sinabi sa kanya, Sorella, kilala mo ako. I will never say something na makakasakit sa iyong kalooban. Ngayon kung may nasabi man akong nasaktan ka, hindi ko alam yun. Sana, patawarin mo ko. I really don't mean to say yung interpretation mo dun sa sinabi ko. So, ang sa akin po is, sana gawin nating ugali yun na as a mature Christian, we make it a point na kung magkaroon man tayo ng sama ng loob dahil sa narinig natin o dahil sa ano natin, then approach the person. Kausapin mo, mag-usap kayong dalawa ng tao, ano ba ang ibig mo sabihin dito sa sinabi mong ito kasi nasaktan ako. Kasi ang ano ko din nobody is really intended to hurt anybody. It's just so happen lang na siguro yun nga biro, hindi alam sa kabibiro medyo nakakalagpas na or pag ganitong term na yung sinasabi nasasaktan ka na dahil hindi ko alam kung bakit pag naririnig yung mga ganong ano is nasasaktan ka or there's also something na gustong baguhin ng Lord sa buhay mo, kaya pinarinig niya yung ganong klaseng salita. So, lahat ng nangyayari sa ating buhay, bago natin tignan yung negative, we put it on the positive side. Na ano, kasi ako ganun ang ginagawa ko, kahit na sino sa church, kahit na si Pastor yan, si Roldan yan, Sister LB, alam ni Sister LB yan, na kapag kung gusto kong explain ang sarili ko or meron akong na hindi talaga nag-agree o nasaktan sa ginawa ko, I really make it a point na kakausapin kita personally. At ipapaliwanag ko sa iyo kung bakit. At kung ano yung intention ko sa salitang sinabi ko. At mapapatunayan niya ni Sister Malet. Kasi nung talagang nalaman ko yon, nagulat ako. At inabol ko talaga siya na ano, ang sabi ko sa kanya, Sorella, sabi ko, nung una pa lang tumayo ako, sinabi ko sa kanya, sinabi ko na yan, na kung meron man akong masabi na makakasakit sa bawat isa, ang sabi ko, bago po kayo masaktan, nasaktan na po ako. Kaya sana sabi ko, it's just really sa position ko that I need to tell such things. Pero ang sa kay Sister Malet, ang sabi ko, hindi ko alam na ganun yung naging ano sa iyo. Pero sabi ko, ganun man is really sorry, I really don't mean to intend na ano man yung ano doon. So yun po yung inaano ko talagang kailangan wag nating hayaang makagawa yung kaaway ng entry point when it comes to relationship. Mag-usap kayo. Kung sino man diyan ang hindi nyo, wag na nating patagalin pa. Kung bagano sa pag nag-subside ka na, then siguro nung linggo narinig mo yon, sa susunod na linggo nagkita kayo, nag-subside ka na, then kausapin mo para at least magkaroon ng kaliwanagan sa ano. Anong masasabi mo doon, Che? Ay, sa amin po, sa kami po kasi ni Bimbo, ang karakter po namin talaga, as in observant din po muna kami. Bawa po nasabi ngayon dahil baka maaaring biro lang niya o wala sa kanya yon. Pero sa susunod at narinig mo uling na gano'n, ng pangalawa, saka lang kami nag-a-action ng gano'n. Pero yung subito po yung sabi niyo po, Pastora, hindi po ako subito nag-uusap ng gano'n. Kasi maaaring nga baka, dahil ayun ang karakter niya, maaaring hindi niya alam na nakasakit siya o nagbibiro lang siya o hindi ko kaagad kinag-uusap. Inaantay ko pong kung sa second that ganun uli yung magiging ano niya, saka ko siya kakausapin. Pero yung subito po hindi eh. Baka po kasi ako nagkakamali lang ng
ng gano'n. Hindi po ako Hindi, gano'n. hindi naman kasi yung pakikipag-usap mo, yung ini-interrogate mo siya. Yung bakit? Hindi naman eh. Yung very casual, parang kaibigan. Na, yung sinabi mo ng ganitong word, medyo, sa akin kasi, sabi mo na, hindi ko siya, hindi maganda pa sa tenga kong pakinggan. What do you mean na, para bang ganun? Kasi, kung hihintayin mo na mangyari siya uli, may sugat ka na eh. So mas maganda po ang ibig niyong sabihin. Mas maganda dito. Hindi. Ah, Kung nasaktan ka, sabihin mo na agad sa kanya. Kasi yung susunod nun, may sugat na, pag naulit yon lalalim yung sugat. Kasi sa umpisa, sa una pa lang, ayun, medyo hindi pa gayong kagrabe. Parang iisipin mo lang biro lang ito. Pag yung sinugunduhan, ayun ang may may diin na doon sa pangalawa. Pero yung una hindi pa. Kaya nga, bakit mo pa nga entayin yung Kasi, first offense, sabihin mo na. Kasi pag inulit na yon, intention na yon, intentional. Kasi kung palalagpasin mo pa, yung una sa pangalawa pa lang, ang pangalawa nun sa'yo magiging intentional na eh. Kahit Galit na na sa pangalawa. ha? Galit. Galit na po sa pangalawa. Eh, Kasi doon sa una, for clarification. eh, Kinakailangan i-clarify mo kung bakit na ano nangyari. Then pagka na pangalawa na, galit talaga ho yan eh. kaya magugulat yung ano nangyari? Bakit bigla siya nagalit? Hindi niya alam na nung una pa lang, nagawa na niya nung una yon, na nasaktan ka, medyo nasaktan ka, at inulit na naman niya yon, nasaktan ka na naman. So, medyo iba yung nagulat siya ngayon. Pero kung dun sa una, alam na niya, magkukusyon na siya sa pangalawa. So, hindi na mangyayari yung pangalawa. Or kung mangyari man yung pangalawa, aware na siya na hindi ka komportable sa ganun. Kaya kailangan, sa una pa lang, sabihan na. Ako, mas gusto ko yon. Okay. Kagaya ng kung meron kayong, may sinabi ako na hindi nyo nagustuhan, sa una pa lang pagkarinig nyo sa akin, ay i-aware nyo na ako. Pastora, ano po bang ibig nyo sabihin dito sa sinabi nyo pong ito? Mas gusto Kasi po, Pastora, ganyan po ang ugali ko. Naalala po ninyo, alam niyo po ang ugali ko para po tayo nagkakasimiro sa ugali. Kasi ang ugali ko po, pag may gusto kong sabihin, hinaharap ko kagad. Ayokong patatagalin kasi mahirap yung may susunod pa kasi magbubulay-bulay sa isip mo yung mga bagay na hindi naman pala yun ang totoo o yung kasi tapos madadagdagan kaya dapat yung una pa lang kausapin mo, wala namang masama. We are Christian, magkakaunawan tayo kasi baka yung dating hindi naman yun ang gustong sabihin, yun ang dating sa'yo kasi minsan may mga salita po, halimbawa minsan hindi naman everyday nasa ayos ang ating sarili. So yung time na yun, nakarinig ka ng isang salita, nasaktan ka, tapos hindi mo siya kinausap, sumunod na nasaktan ka uli, so mabubulay-bulay si isip mo na ay ganito yung ganun pala yung ugali niya, ganun. So kausapin, wala namang masama at walang bayad. Kasi parang mas maganda yung saman kasi mahirap po magsama sa iglesia na may tampo ka. May narinig na salita. Di ba po? Dapat ang ay hinaharap. Yung po ba hinaharap, hindi yung kinikim mo. Wala namang masama doon. At least maliwanag. Pareho kayo may piece of... Liwanag, oo. Wag po nating, Hirap po ba? Piece na piece pala ako. Ikaw pala hindi. Tama na. Kumbaga, ewan ko doon kay Mike, hindi ko mag-get siyang So, yun, ako mas ako na sa una pa lang ay ayusin na. Yun. Sabi niya, ayusin na. Yung Ayusin muna bago magsimba, sabi ni Mike.
Masyado ka naman mahigpit. Sabi sa Matthew, kapag meron daw kayong alitan ng mga kapatiran mo, bago Hindi naman nga alitan, anak. same lang naman katulad na explanation ni Sister Elvie, doon din naman yung patungo nun eh. So ngayon pa lang ayusin niyo na. Mm. Maliit pa lang siya ngayon pero lumalaki nga siya. Katulad ng sabi ni Sister Elvie, kapag pinagpabukas mo pa, susunod na gagawin niya, mas masakit na sa puso mo kasi 2 beses mo na narinig eh. Tama yun. Kung ikaw ngayon, naramdaman mo na ay, wait lang, medyo nasaktan ako. Diba, kinonfront mo na, may clarification na. Parang mas maganda na yung move na ng pagsisimba mo, mas naiintindihan mo na yung message na pinipreach ng preacher instead na pinag-iisipan mo pa, ano kaya yung ibig niyang sabihin sa sinabi niya kanina. Diba? Nahati yung attention natin. Kaya, leave mo muna yun. Kumbaga, ayusin mo muna. Tapos balik ka sa pag-concentrate sa pagbibigay kay Lord ng full attention. Kasi hindi mo bibigay yung full attention mo kasi iniisip mo yung maliit na yun eh. Maliit lang siya, yes, pero ang laki nung kinukuha niyang attention span mula sa'yo. Diba? Tama yan. May kanta dyan eh, di ba? Kung may tampuhan man, o kaya'y may Itan. ayusin na, tapusin na. Hindi matapos-tapos eh. Okay. Ano masasabi mo dun, Che? Okay po, I agree. Kasi Okay, so sige nga, tanungin ko nga si Sorella Malet. Sore! Di ba, kaya love na love ako niyan eh. Sorella Malet. Magsalita ka nga. Asan ka na? Wala kang boses. Sore, asan na? Nakakatulog. Nakatulog na. Wala, Sister Malet. Okay, wala si Sister Malet. Si Brother Lito. Wala din? Okay. So, si Eva, ano masasabi mo dito, Eva? Yan, pangalawa na kitang tinawag, Eva. Hindi na kita tinawag ng una. Nagrereklamo siya, lagi na lang daw siya una. Hindi naman po, sanay na eh. Sanay na ba? Ano po yan? Yun nga, yung sa mga, kasi ang last topic natin is yung conflict, no? Yung, ikaw ba ganun din? You confront kapag nasaktan Hindi ka? po. Hindi rin, hinahayaan mo lang. Hindi po. Kasi ako po, noon, ano po ako, yung kagaya nung sinabi niyo kanina noon, basta wag akong ipapahiya sa harap ng maraming tao. Yun po ang ayoko. Pero pag ginawa sa akin yun, kakawang ako. Anong kakawang? Yung, Layo. paano ba yun? Yung Yun, lalayo ako. Okay. Yun po. Pero ngayon po, ang aking parang medyo nag-iba naman ako. Ang ano ko po ngayon, mabilis ako. Noon kasi, observant din ako talaga. Nung bago-bago ako. Na hindi ako masyadong lalapit agad sa isang tao. Na kumpara ngayon, mabilis po akong makaklose sa isang tao. Ganun po. Pero, pag halimbawa, parang medyo na-offend ako nung isang tao, medyo mag-iisip ako. Pero hindi naman po ako kumakawang kagaya noon, kundi parang binibigyan ko ng boundary kasi baka yun yung personality niya. Naiintindihan niyo ka po? Yun, yung gano'n, na baka yun yung personality niya, kaya medyo inoobserbahan ko siya. Pero nagagawa ko naman pong unawain. Hindi po ako talaga kumukumpronta. Hindi po ako nagkukumpronta. Okay lang na ako yung kumprontahin mo, pero parang pag ako, hindi. Parang mas okay po sa akin na unawain ko na lang siya. Ganun po sa akin. Opo. Hindi, halimbawa, yung sa sitwasyon nga ni Che, halimbawa, pinalagpas mo yung una, tapos naulit ulit.
Paano sa akin, yung response mo nun? ano po ba yung ano? Depende po kasi sa ano yan eh. Doon sa ano bang, parang ano ba yung inano ng tao? Parang ganun. Ano ba yung sinabi niya? Parang sobrang bigat Meron ba? sa unang sinabi na nasaktan ka, di ba? Tapos, Hmm. dahil hindi naman niya alam na nasaktan ka dun sa unang sinabi niya, nasundan yung ganong klaseng pagsasalita uli. Na, siyempre, sa pangalawang ano, mas masakit yun dahil nasundan eh. Yung pangalawa na nasaktan ka uli, how would you respond? Kasi po parang kung alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong ginagawang masama, okay lang. Kasi minsan po kasi pag may sinabi rin, dumadating din sa point na chine-check ko rin yung sarili ko kasi baka mamaya May may point punto. siya, may point siya kaya niya sinabi yon. Oo. Yun po. Kaya may minsan may ano din na checking ko yung sarili ko, tama ba yung sinabi niya? May point ba? Baka nga tama siya. Ganon. Pero sa akin po kasi ngayon talaga, kasi hindi ko masabi po eh. Kasi sa akin wala naman sa ngayon talaga. Naggagawa ko talagang unawain. Wag lang po talaga dun sa point, pastora, na parang mainit yung ulo ko. Tapos, may gagawin siya sa akin. Medyo naiinis ako. Pero, pagdating naman po nung panahon, yung parang paglipas din ng araw, napapalipas ko na po siya. Hindi ko na dinadamdam na kagaya noong una. Pero hindi po talaga ako nagko-kumpronta talaga. Ano lang, pero ako, open ako na sabihin niyo sa akin kasi nga minsan nagbibiro din ako. Pero hindi ako kumukumpronta, pero okay lang po sa akin na kumprontahin. Yun po. Hindi, ikaw, alin ang mas prepare mo? Yung sabihan ka sa kung halimbawa sa pagbibiro mo nasaktan, alin ang mas prepare mo doon sa una pa lang sabihan ka o sa pangalawa? Yung una po sabihin na para hindi na nadodoblihan. Baka ma-wanted pa ako ng tuluyan. Oo. Mas okay pa pong sabihin na ng una kasi syempre para maikawang o para maipwesto ko rin yung sarili ko ng tama pagdating sa kanya kasi may mga tao talaga na hindi open sa biro. Meron namang biruin mo kahit anong biro mo okay lang. Depende pa rin po talaga din sa tao. Tama, okay. So, salamat, Salamat Eva. po. Okay, so siguro tanungin natin Sister Mylene. Good evening po. Okay. Ano po tanong? Ganun Yun din? na, yung sa pagdating sa mga conflict, ikaw, anong mas gusto mo? Sasabihan ka o sa pangalawa? Sabihin na umpisa pa lang para at least maayos agad. Hindi na yung lalawak pa yung kung ano man yung samaan ng loob. Pero siguro sa akin po, ano muna, mag-observe muna kung talagang para sa akin ba yung sinasabi niya o kung baka naman general, masyado lang akong affected, yung parang ganon. Yung tingnan muna natin kung talagang patama sa'yo o baka naman panglahatan bago tayo mag-react, bago tayo mag-isip na hindi maganda. Kasi baka nagkakamali din naman tayo. Ganun po. Diba? So, when it comes to past, gaano kahalaga na matuto nating kalimutan yung mga hindi magandang nangyari sa ating buhay, yung mga nakaraan natin? Kasi nga po, di ba, napagdaanan na natin na yon masama yung lahat ng nangyari sa atin. Doon sabihin na natin naging down na down tayo. Ngayon, nakakilala tayo sa Lord. So, unti-unti nakikilala natin siya. Unti-unti rin na nababago yung pananaw natin. Nakakalimutan na natin yung mga nakaraan natin. Kasi sabi nga, di ba, pag pinatawad ka na ng Panginoon, na alam mong pinatawad ka na niya, kakalimutan niya na lahat yung mga nagawa mong kasalanan. So, maging tranquila ka na. Parang ganun ba? So,
So sa akin po, ako nananangan doon sa pangako ng Lord na nasa sinabi niya na kapag humingi ka ng tawad, sinikap mong baguhin yung mga nung kung ano yung dati ka, dapat kalimutan mo na. Wag mo na raw bulay-bulayin yun at balik-balikan pa yon kasi hindi ka makaka-move on. Parang ganun po ba? Tama. Oo. Kaya dapat pag kinalimutan mo na, pag binigay mo na lahat sa Lord, ibigay mo na, wag mo nang lingunin pa. Yun po para sa akin, para at least tuloy-tuloy yung flow ng buhay mo na maging maayos yung sa pagkakakilala mo sa Lord. Ayun po. Ganun para sa akin. Mahalaga talaga na huwag nating kung pinalaya ka na ng Lord dun sa sa kasalanan na yun sa madilim na parte ng buhay mo na yun bakit nga ba ayaw mong palayain yung sarili mo? Parang ganun no? Talaga, dapat kalimutan na, dapat move on na talaga. Tama yun. Okay, so salamat Sister Mylene. Siguro sunod natin si Sister Melba. Hello po, magandang gabi po. Okay. So, pagdating po sa pinapaalala yung mga yung mga nagdaan sa Ako po kasi ay alam naman natin, lahat naman tayo mayroong kanya-kanyang madilim na pinagdaanan. Kumbaga, may mga stories tayo na gusto natin sa atin na lang talaga. So yung dumadating punto na kapag ako naaalala ko yon, kasi kapag magme-meditate tayo, focus tayo doon, mangyayari talaga, paparalyze tayo dyan ng para hindi tayo kumilos. Kumbaga, sabi nga, way din talaga yan ng kaaway para i-paralyze tayo, para hindi tayo maging effective na Kristiyano, para hindi tayo magamit sa dapat paggamitan natin. So pag nandun ako sa punto na yon, ang ginagawa ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasi inialis niya ako sa gano'n na sitwasyon. Kumbaga, ang iniisip ko yung kabutihan niya na yung katapatan niya na talagang hindi niya hahayaan na manatili sa ganyong kalagayan yung mga anak niya. So yun po. Kumbaga, nagpe-praise ako talaga sa kanya na yung kabutihan niya na yung mga pagkakataon na gano'n, inalis niya ako, na pinatunayan niya kung gaano siya katotoo, kung yung katapatan niya. Kaya, kumbaga, yun din po yung mga ganun sitwasyon, yung nagiging ko din po sa pagharap ko sa buhay ko ngayon, kung may nangyayari man, kumbaga, yung ginawa niya, yung mga naging experience ko, yung ginawa niya sa akin, nagiging kalakasan ko din po. Sa pagharap ko sa mga sitwasyon sa buhay ko. Ang sa akin kasi, sabihin ko, pinatunayan na nga sa akin ng Diyos yung kabutihan niya. Alam ko ganun din yung gagawin niya. So yun po yung ko. Kapag naalala ko talaga. So yun na naging kalakasan mo kasi nakita mo kung paano ka... Kung paano kumilos yung Diyos sa buhay ko noon. Tama. So kaya mong harapin itong mga darating na ngayon dahil napatunayan mo na nga kung paano kumilos ang Diyos sa buhay mo. Yun yung positive side. Kasi po pag magdudwell tayo doon sa negatibo, kumbaga yun lalo yung magda-down sa atin na sa halip na sisisihin natin yung sarili natin kasi baka ganito, kaya nagkaganito, kasalanan ko, ganyan. Pero ang tinitingnan ko po, ano ba yung ginawa ng Diyos sa akin sa sitwasyon na yon, na kung paano niya ako hinango, kung paano niya ako binago. Kumbaga yun din yung nagiging ko ngayon na gagawin din niya yun. Kasi pinatunayan niya na sa akin gagawin niya din yun. So yun po yung ko. Tama yun. So yun din yung magiging kalakasan kasi natin. Kasi papasok nga tayo dun sa punto na walang hindi pinahintulutan ng Diyos sa ating buhay nang wala siyang kadahilanan. Meron at meron siyang itinuturo at meron siyang dahilan kung bakit inalaw niya to sa buhay. Maaari ngayon hindi natin maintindihan.
Pero time will come. God will make it plain to you. Sabi ni Paul Paano dito. nga po, Pastor, ako yung nagbalik na, di ba nga po ilang ano na, ako yung magdi-devotion, ano po, nagbalik-balik din ako sa mga dati na ano, may nakita po ako na sa isa sa mga napag-aralan ko dati na sabi, yung blueprint ng buhay natin, kumbaga yung pagiging all-knowing ng Diyos, kumbaga alam na niya isang tingin pa lang kung ano yung kakahapon, ano ko yung ngayon, at yung magiging ka sa mga susunod. Kumbaga, ano man nangyayari sa atin ngayon, hindi na sorpresa sa kanya. Kumbaga, hindi na niya kailangang alalahanin, ano ka ba kahapon o anong yung magiging ano mo sa mga susunod na ano. Kumbaga sa isang tingin, yun ka na, alam na niya na pagdadaanan mo ito, pero yun nga yung sinasabi, even alam niya, pero hindi naman ibig sabihin, yun yung tinalaga niya. Yun lang sinasabi, na alam na niya. Doon tayo nagkakamali minsan na Opo, na alam niya, kumbaga hinayaan ka lang niya na gawin yun. Kumbaga, alam na niya pagdadaanan mo niya. Sabi nga walang sorpresa sa ating Diyos kasi yung buhay natin, naka-blueprint na, kita na niya kung ano ko ngayon, kung ano yung magiging bukas mo. Kumbaga, naging ano lang po sa akin na maaari nga, totoo nga siguro na hinayaan, talagang yun yung magiging dadaan ako sa ganyang sitwasyon. Kasi alam din ng Panginoon, at some point ng buhay ko, may dadaanan pa ako na kailangan mong pagdaanan yan para maunawaan mo yung mga susunod na mangyayari sa buhay mo. Parang ganun po yung naging ano sa akin. Hindi po sa na-justify ko kung ano yung nagawa ko. Kasi alam ko po, pag mali. Kumbaga, tinitingnan ko yon as alam ko na nagkasala ako, alam ko yung mga kasalanan ko, na salamat sa Panginoon, pinatawad ako, at nakikita ko pa din bakit hinayaan din niya talaga na mapapunta ko doon sa sitwasyon na yon. Kasi may mga pagdadaanan din ako na kailangan ko ng malawak na pangunawa, kailangan ko ng mas malalim na pananaw, na kailangan ko na magkaroon ako ng pag-asa sa mga pagdadaanan ko pa sa ano. At yun po yung nakita ko doon talaga na sa ano, na alam ng Diyos lahat. Walang kanya. Hindi na siya nagugulat. Opo, hindi na po siya nagugulat. Alam niya lahat na ano, tayo lang naman ang mahilig magulat kasi hindi natin matanggap sa ating buhay. Pero God knows kaya nga may Romans 8:28 no? All things work together. Ang kailangan lang talaga, we need to trust Him na alam niya kung ano yung nangyayari sa ating buhay. At sa pagkakaalam niyang yun is really in control. Ang kailangan lang talaga is ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kanya. Tama po. Okay, so salamat Sister Melba. Siguro kay Pastor na tayo. Naku, ano nangyari sa cellphone ni Sister Malit? Sabi ko na nga ba, kailangan palitan na Yung kanyang pinanser, hindi pa pinapalitan yung kanyang cellphone. Okay, kay Pastor na po tayo. Pastora! Ay! Hapon. Sabi ko na Nasa sa'yo. banyo ako kanina kasi. Okay. Ayos po ang aking sound. Medyo hindi maganda, Sore. Oo nga eh. Nag-echo ka kasi. Teka lang po, ang gagamitin ko yung kay Lito. Sige. Para siya nanggagaling sa baon na naman. Are. Nang hiram. Oh, yan. Maganda-ganda. Oo. Nadidinig ko ako kanina eh. Oo. Ano masasabi mo, Sore? Ano po tanong? Yun nga, doon sa napag-usapan natin kanina, na kapag yung nasaktan ka, ikaw, gusto mo ba na halimbawa may nasabi ka na kasakit sa ibang tao, gusto mo ba na sa unang hindi nasaktan sila, sabihan ka na, o sa pangalawa baka naman nagbibiro ka lang na ano? Pwede gapong pass is pass.
Pasipas. Oo nga naman. Hindi, sa kasalukuyan na mangyayari. Ngayon na po, yung hindi na po pa tatagalin. Ay, hindi na patatagalin. Halimbawa, kung halimbawa si Gemma, may nasabi ka na kinasakit ni Gemma, gusto mo, nasabihan ka kagad, oy, sorry, yung sinabi mong ganito, nasaktan ako. Opo, ay mas maganda po subito na pong sabihin dahil baka hindi pa po ako makatulog. Hindi mo nga alam eh. Siya nga Ay, nasabi. Di ba? Hindi mo alam na may nasabi ka na nasaktan siya. So, ako ikaw, ang nakasakit. Ako po ang nakasakit. oo, ikaw ang nakasakit. Mas maganda sabihin agad. Mas maganda po isabihin niya agad kasi po pag nakailang natagalan, parang may madadagdag o may mga bagay na ano nga yun? Ikwento ko daw. Oo nga. Ano pa nangyari last Sunday? Ano Kasi yun? po, nagbiro po ako kay Sister Melba. Kasi po yung pong mga damit na bigay, ito pong kadaldala ng uso ko, dapat itinatapik. Ay, ang dami po nilang dala. Sabi ko, oy, para kayong singgare. Tapos, nung ako makarating po dito sa bahay, ako po yung nagilting maigi, hindi po ako makatulog. Tinext ko po siya kasi naisip ko baka po nabugnot. Ang ibig ko naman po sabihin doon sa singgare, yung diga po't yung singgare, may mga bitbit, maraming bitbit. Sabi ko, naku, baka si Sister Melba nabubugnot. Ay hindi po ako nakatulog na maayos. Nag-text po ako sa kanya. Tapos maya't maya po tinitingnan ko kung nasina niya o ano kasi hindi pa po siya sumasagot. Tapos nung po siya sumagot, ayun, doon lang po ako na para nabunutan ng tinik dahil sabi ko dahil habang hindi sinasagot sa akin siguro galit sa akin ang daldal ko talaga dapat talaga itong aking uso aking pinipitik Oo, yung may mga I love you-han pa. Ha? Yung mga ganong pangyayari na may lumabas sa bibig mo na wala ka namang intensyon pero baka na misinterpret ng iba, di ba? Opo. So ikaw, kung na-open si Sister Melba sa'yo, mas gusto mong sabihan kanya agad. Opo. Ay hindi naman po, alam naman niyo po yan, mabait po yan. Oo. Baka sa susunod, masabi mo uli yung singgari. Oo. Kung nakita mo yung bitbit ko kaninang isang borsa dispesa na damit ng mga bata, sabihin mo parang naman akong singgari. Sabi kay Soren, ako pasensya ka Bukas na talaga. meron pa ulit. Mga ganyan pa ulit kadami. Pastora, ako yung maapi lang nga po ako. Sabi ko, bakit ako hindi mo itinext si Ate Mel Balaang? Ayun po. Ano pa po? Yun naman pala, Sister Maled, bakit daw si Eva? Oo nga, akala ko hindi naman po niya, sabi ko hindi naman yata nadinig ni Sister Eva yun. Di pareho na rin yun. Narinig din pala. Ayun nga po, dapat po nga pag gano'n, nag-uusap agad para po wala pong yung namumuong, anong tawag dito? Sama ng loob. Oo, at saka kasi pag magiging aware ka na sa kilos, minsan na nairapan ka or nasimangutan ka, para ibigyan na lahat ng kahulugan. Para bang gano'n. Yun ang danger kasi nun. Kaya nga po. Ayun. So, at dapat walang taniman ng sama ng loob. Oo, tama yun. So, okay na kay Sister Melba yun. Oo. Kukurutin ko na yan pag hindi pa okay. At saka okay na rin kay Eva. Sige. Kay Pastor na po tayo. Salamat, Sir. Salamat din po. Okay po. Ang sa akin ho ikuan kung magiging yun yung goal or aim natin yung
yung mensahe ng Lord sa gabing ito. Baka sa linggo magpuri na lang tayo, umawit na lang tayong lahat habang buong linggo, umawit na lang tayo at magpasalamat sa Panginoon kung magagawa natin lahat yun. Kasi nga, kailangan na nga po nating maka-move on. Sabi nga, di ba yung awitin ng linggo, sabi, dalawa lang naman pwede nating gawin sa ating buhay Kristiyano. Turn it up and press on. Kasi kung lagi tayong tumingala sa langit at alalahanin natin ang kabutihan ng Diyos at yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin, at yung press on na lagi mong itulak ang sarili mo papunta sa Kanya. Na wala kang dapat, yung lahat ng gagawin mong, gagawin nating pakikipagrelasyon sa Diyos ay ginagawa natin sa tao. Yung gusto nating mahalin ang Lord, mahalin natin ang tao. Kung anong ayaw natin sa Lord na saktan ang damdamin niya, huwag natin gawin sa iba. Yun nga pong, para bang sa akin, hindi na issue yung ganyang yung per second. Kasi kahit nga wala akong kasalanan, ako pa humihingi ng tawad sabi ni Paul, na kapag ginagawa mo yung mga ganong bagay, naglalagay ka ng baga ng ulo sa kanila. Di ba? Kaya dapat lang talaga na yung memory verse ko po talaga na life verse ko yung Colossians 3:23 na ano man yung aking ginagawa ko ng buong puso, hindi sa tao kundi sa Panginoon. Kaya doon kung halimbawa ako'y nakasakit agaran din naman. Humihingi ako ng kapatawaran. Hindi pasensya, tawad ka agad para sigurado. Yun lang po. Tama yan, no? Yun nga ang dapat talaga nating minsan talagang babantayan, especially kapag emotional tayong tao. Yung emotion mo talaga. Kasi alam ni Satan kung anong mga weaknesses natin. Diyan lagi tayo dadalhin. Yan ang laging pupunti. Pero ang mahalaga nga po sa atin, yung pangunawa, kasi nga po, di ba sinasabi natin, mga preacher, mas magandang mag-preach doon sa hindi ka kilala. Kasi may laya kang sabihin ang lahat ng gustong sabihin ng Lord. Hindi ka mamimrenok sapagkat baka may masagasaan ka, may makasakit ka ng damdamin kung kilala mo ang lahat ng kuwan. Pero hindi salita ng Lord yun Kung ayaw mong tanggapin, huwag. Ang sabi ng Lord, sabi ni Solomon sa Proverbs na ang pagsasabi ng ang saway na hayag ay pag-ibig na hindi nakukubli. Di ba? Yung sinasaway ka ng hayag, pag-ibig yun na hindi nakukubli. Ngayon nga po, bilang tayo, mga tumatayo, bilang preacher, nawa naman po ay medyo lawakan din natin yung ating pangunawa na bakit sinabi yon. Yung ba'y para sa akin. Ang mahalaga nga po doon ay yung pag ninilay ni pagbubulay-bulay na ito ba'y para sa akin? Ano ba yung impact sa akin, negative o positive? Di ba? Kasi kakalimitan po ang tao kapag nakatanggap ng salita na medyo masakit sa kanya, hindi naman ito sasakit kung wala ka noon. Di ba? Hindi ka magre-react kung ikaw ay pinana, hindi ka magre-react kung ikaw ay tinamaan. No? Pero kung hindi ka naman tinamaan, huwag ka mag-react. Kasi hindi ka nasaktan At kung halimbawa naman po't masaktan, ito yung challenge. Wow, ito yung challenge na okay, sinabi mo yan, paninindigan ko, gagawin ko. Hindi ko gagawin yung sinasabi mo. Hindi ako 'yon. Hindi ako 'yon. Di ba? Parang iayos natin yung ating sarili. Hindi ako 'yon. Ang Panginoon 'yon. Salag na salag. Kasi nga po, pagka binigyan natin ng mga pakahulugan ang lahat ng sinasabi, ay, tama na naman sa akin ito. Ako na naman ang tinutumbok ng pastor. Ako na naman ang tinutumbok ng pastor. Ay hindi po tayo uunlad talaga sa spiritual nating buhay. Maliban lamang talagang hamunin mo ang sarili mo, hindi ako 'yon. Hindi ako 'yon. Di po ba? Kaya nga, turn it up, press on.
Ano pong ginawa bakit po nilikha tayo ng Lord? Ano pong ginawa ng Lord? Nasaan po yung ating mata? Yung ating ilong, yung ating tenga? Di po ba? Lahat inilagay ng Lord sa unahan. At iisa lamang ang inilagay ng Lord, dinisenyo ng Lord sa tao na naroon lamang sa likod. Iisa lamang po yun. At ano yung inilagay na dinisenyo ng Lord sa atin sa likod? Daanan ng dumi. Tapunan ng basura. Ilabas mo lahat. Yung masama sa loob mo, ilabas mo lahat sa likod. At yung ikaw ay mag-press on. Tuloy! Pastor, alam ko na ang gagawin ko. Pag meron salita ko narinig na nakasakit sa akin, nasasabihin ko agad, hindi ako yon, si Gemma yon. Oo. Oh. Para kay Gemma yon, hindi para sa akin yun. Kasi po, pagka sinabi talaga natin yung kinukuha natin na talagang ako na naman ang pinatatamaan. Ako na naman pinatatamaan. Pero si Che talagang open ho yan sa akin. Pagka meron siyang gustong sabihin sa akin, sinasabi ni Che. At yun naman ang maganda sa buhay ng mag-asawa na talagang na-open siya na sinasabi niya kung mali ako, kung anong sinasabi nila. Kaya dapat talaga ho ganun, open tayo sa isa't isa. No, hindi tayo talaga yung para tayong anong tawag doon? Para tayong Tupperware. Ano naman yung Tupperware naman? Plastic. Di ba? Oh. Kung tayo lahat kung lahat tayo ay at saka kung naman po tayo, lahat naman po tayo ay iisa naman tayong pag-family. At kung biruan, walang walang sama na loob. Biruan niya biro. Pero pagka talagang seryosohan, ako, mahilig din ako magbiro, pero minsan niya ilalagay din sa lugar. Kung sa biruan at biruan lang matagal ko ng dini-A si Erwin. Pati po si Brother Leto. Di pa po ako magbiro, yun ay totoo minsan na biro. Oo. Ako'y tahimik na mamamayam. Hindi po, yan pa, isa pa rin po yan, hindi makamove on doon sa isda. Doon sa pritong isda, hindi pa ho yan nakakamove on. May kasalanan pati yan yung isa nating kapatid. Hanggang hindi niya yun nababalik. Oo nga Ako'y sumagot tuloy. Hindi, ako naman nakamove on agad. Nakamove on. Oo. Oo nga, pero hindi pa nga napapabalik yung Tupperware. Ay, napag-usapan yung Tupperware. Ay, di ka pagbalik yung Oh. Sa judge na. Yung takip na kay Erwin. Kaya siguro napapunta sa akin yung Tupperware na iyon. Yung Tupperware na sa church, yung takip na kay Erwin. Hindi pa binabalik ni Erwin. Basta ang importante po lahat ng ating ginagawa, sinasabi, kinikilos, accountable tayo sa Lord. Na pa. Kasi po, accountable tayo sa Lord. At yun yung pinaka-importante doon. Tayo rin naman ang magkakaroon ng problema sa Lord. Amen. Okay, so tayo po ay manalangin na.